Nabasa natin sa Genesis 6 and 7. So, kung matatandaan nyo last year, ah, November, may dalawang magkasunod na malakas na bagyo at nang dumating sa ating bansa. Ang isa doon ay tumama sa Mindanao. Ah, Noong mga panahon na 'yon, si pastor ay nasa Surigao. At nung papalapit na ang pagdating ng bagyo, nag-uusap-usap na kaming magpapamilya kung saan kami lilikas. Opo, isa sa dahilan kung bakit naisipan na naming lumikas ay dahil sa nauna naming experience noong December 2021. Dahil sa bagyong Odette na kung saan akala namin ay mga huling araw na namin. Ngunit nakakatawang isipin na bagaman may experience na kami kung gaano lubos na nakakatakot ang madaanan ng malakas na bagyo, ay nasasabi pa rin naming wag na lang tayong lumikas. Kaya naman ng bahay natin yung bagyo, di naman aapaw yung dagat sa atin. At malamang marami ang namamatay sa araw ng bagyo dahil marami din ang mga tao na may ganitong pag-iisip. Na kahit ilang beses nang binalaan at sinabihan, ah, ay lumikas pa rin at hindi pa rin ginawa. Dito natin makikita kung gaano katigas ang ulo nating mga tao. Kung gaano tayo hindi nakikinig sa mga babala sa atin. At kung gaano tayo nagtitiwala sa sarili nating mga pag-iisip at mga pananaw. Hindi tayo nakikinig sa mga may mga mas alam sa atin. At sa hapong ito, makikita natin ang hindi nalalayong pangyayari na kung saan ipapakita ang kapamahakang sasapitin ng mga taong hindi nakikinig sa mga babala at binabaliwala ang tawag ng siyam may alam sa lahat. Atin pumuksan ang ating mga Biblia at basahin ang Genesis chapter 6 and 7. Genesis 6 and 7 chapters, sabay-sabay po natin basahin at ito'y nabasa na kanina. 6 and 7. Chapter 6 and 7. Yung 7 hindi pa. Okay. So, basahin po natin ang chapter 7. Ang baha. At sinabi ng Panginoon kay Noe, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay sumakay sa daong sapagkat nakita kong ikaw lamang ang matuwid sa harap ko sa lahing ito. Kumuha ka ng tagpipito sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at dalawa sa mga hayop na hindi malinis, lalaki at babae. Kumuha ka ng tagpipito sa mga ibon sa himpapawid, lalaki at babae, upang panatilihing buhay ang kanilang uri sa ibabaw ng lupa. Sapagkat pagkaraan ng 7 araw, magpapaulan ako sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. Aking pupuksain ang lahat ng mga buhay na aking nilikha sa balat ng lupa. At ginawa ni Noe ang ayon sa lahat ng inutos sa kanya ng Panginoon. Si Noe ay 600 taon nang ang baha ng tubig ay dumating sa lupa. At sumakay sa daong si Noe at ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak upang umiwas sa tubig ng baha. Sa mga hayop na malinis at sa mga hayop na hindi malinis at sa mga ibon at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa, ay dalawa-dalawa, lalaki at babae, pumasok sa daong kasama ni Noe, ayon sa inutos ng Diyos kay Noe. Pagbuhos ng baha. Pagkaraan ng 7 araw, ang tubig ng baha ay umapaw sa lupa. Sa ika-6 na araang taon ng buhay ni Noe,
Sa 17 araw na 2 buwan ng araw na iyon, umapaw ang lahat ng bukal mula sa malaking kalaliman, at ang mga bintana ng langit ay nabuksan. Umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Nang araw ding iyon, pumasok sa daong si Noe, sina Sem, Ham at Japhet na mga anak ni Noe, ang asawa ni Noe at ang 3 asawa ng kanyang mga anak na kasama nila. Sila at bawat mailap na hayop ayon sa kanilang uri, bawat maamong hayop ayon sa kanilang uri, bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa ayon sa kanilang uri, at bawat ibon ayon sa kanilang uri, lahat ng sari-saring ibon. Sila'y sumakay sa daong kasama ni Noe, dala-dalawa ang lahat ng hayop na may hininga ng buhay. Ang mga sumakay ay lalaki at babae ng lahat ng laman. Pumasok sila gaya ng inutos sa kanya ng Diyos, at siya'y ikinulong ng Panginoon sa loob. Tumagal ang baha ng 40 araw sa ibabaw ng lupa, lumaki ang tubig at lumutang ang daong, at ito'y tumaas sa ibabaw ng lupa. Dumagsa ang tubig at lumaki ng husto sa ibabaw ng lupa, at lumutang ang daong sa ibabaw ng tubig. At dumagsa ang tubig sa ibabaw ng lupa, at inapawan ang lahat ng matataas na mga bundok na nasa silong ng langit. Ang tubig ay umapaw sa mga bundok sa taas na 15 siko, at namatay ang lahat ng laman na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ang mga ibon, mga maamong hayop, mga mailap na hayop, bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa at lahat ng tao. Ang bawat may hininga ng buhay sa kanilang ilong na nasa lupang tuyo ay namatay. Namatay ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa. Ang tao, hayop, ang mga gumagapang at ang mga ibon sa impapawid. Sila'y nilipol sa lupa. Tanging sa Noe at ang mga kasama niya sa daong ang nalabi. Tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa ng 150 araw. Salamat po sa salita ng Diyos. At manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagkabasa ng iyong mga salita at patuloy o Diyos na gabayan mo kami, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na aming maunawaan at maintindihan, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na kami nagpapasalamat sa iyong biyayang ito, O Diyos, sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa pagtatapos ng chapter 5, doon unang nabanggit ang pangalan ni Noah at ang kanyang mga anak. At ito ay mahalaga dahil dito natin makikita na si Noah ay mula sa linya ni Seth, kung saan magmumula ang pinangakong binhi ng babae. Dagdag pa rito, may kinalaman sa kanya ang mangyayari sa chapter 6, 7, at 8. Yun ay ating titingnan sa hapong ito. Simulan natin sa chapter 6, verse 1 to 7. Sa ating pagbabasa kanina, nakita natin kung gaano na kasamaan nangyayari sa mundo. Sinabi dito sa verse 2, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, at sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. Marami ang nagsasabi na ito ay tungkol sa mga fallen angels na nakikipagrelasyon sa mga tao. Dati ay ganun din ang pagkaunawa ko dito. Ngunit mahalaga na atin itong tamang ma-interpret. Para maunawaan ang mahirap na talatang ito, kailangan nating tingnan kung paano ginagamit ng Biblia ang pariralang mga anak ng Diyos. Una sa lahat, ito'y ginagamit bilang pagtukoy sa Panginoong Hesus mismo, na siyang anak ng Diyos. Sa ibang pagkakataon, ito ay maaring tumukoy sa mga anghel o sa mga taong kabilang sa bayan ng Diyos, yaong mga sumusunod sa Kanya. Kaya sa Biblia, ang pagiging anak ng Diyos ay hindi laging tungkol sa literal o biological na relasyon, kundi madalas tungkol sa relasyon ng pagsunod. Sa ganitong pananaw, maaring inilalarawan ng talatang ito ang mga pag-aasawa sa pagitan ng mga taong tapat na sumusunod sa Diyos at ng mga hindi ibig sabihin ang mga mananampalataya na nag-aasawa ng mga di mananampalataya. Sinusuportahan ng konteksto ng Genesis 6
ang interpretasyong ito dahil pagkatapos ng pagbagsak ng tao sa kasalanan sa Genesis 3, tinutukoy ng Biblia ang dalawang linya ng pamilya. Ang mga lahi ni Cain sa Genesis 4 at ang mga lahi ni Seth sa Genesis 5. Ang linya ni Cain ay patuloy na lumalala sa kasamaan na umaabot kay Lamech na pinakaunang gumawa ng kasalanang polygamy, yung pag-aasawa ng higit sa isa at nagdiwang ng kanyang ginawang karahasan. Sa kabilang banda, ang linya ni Seth ay kilala sa katuwiran, kabilang si Enoch na lumakad kasama ang Diyos sa Genesis chapter 5 verse 24 at si Noah na inilalarawan bilang isang matuwid na tao. Walang kapintasan sa kanyang kapanahunan. Makikita natin mamaya sa verse 9. Ang dalawang linya na ito ay kumakatawan sa isa na sumusunod sa Diyos at isa na lantaran ang pagsuway. Maraming scholar ng Hebreo ang naniniwala na ang Genesis 6 ay hindi tumutukoy sa mga anghel na nag-asawa ng mga tao, kundi sa paghahalo ng mga matuwid na lahi ni Seth sa mga masamang lahi ni Cain. Nang maglaho ang dalawang linya, tuloy ang naging tiwali ang mundo. Kaya sabi sa verse 5, ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masasama. At ito ay may malaking connections upang tamang ma-interpret din ang isang controversial din na talata. Ang verse 4 na nagsasabi, ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon. At kahit pagkatapos noon, sila ang naging anak ng makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao. Ang mga ito ang naging makapangyarihan ng unang panahon, mga badtog na mandirigma. Nasabi na natin kanina na hindi itinuturo ng konteksto sa Genesis 6 ang pag-aasawa ng anghel at tao. Bagkus ito ay ang pag-aasawa ng mga mananampalataya at ng mga hindi. Ang mga Nephilim ay ang mga anak na ipinanganak mula sa mga pagsasama na ito. At sila'y naging makapangyarihang mandirigma, marahas na pinuno, at mga taong may kakikilabot na reputasyon. Sila'y kumakatawan sa sukdulang rebelyon ng tao bago ang Great Flood, na namumuhay sa isang lipunang pinangungunahan ng kapangyarihan, katanyagan, at karahasan. Ang kanilang presensya ay nagpapakita ng matinding katiwalian ng mundo at ng lalong lumalalang imoralidad. Kaya ang reaksyon ng Diyos sa verse 6, nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at talumbay ang kanyang puso. Isa rin po ito sa mga talata na mahirap interpret. Pero hindi po ito nangangahulugang literal na nagbago ang isip ng Diyos o siya ay nagkamali. Bakit? Dahil ang Biblia rin mismo ang nagsasabi na ang Diyos po ay immutable. Ibig sabihin po ay hindi siya nagbabago sa kanyang karakter at mga layunin. Salip sa tagpong ito, gumamit po ang Biblia ng wikang tinatawag na anthropopathic, na ang ibig sabihin po ay paglalarawan sa tugon ng Diyos sa paraang nauunawaan ng tao. Sa talatang ito, ipinapakita ng kalungkutan ng Diyos ang kanyang ganap na kabanalan at pagkasuklam sa kasalanan. Siya ay nalungkot dahil sa kasamaan ng tao at tanda niyang ipatupad ang kanyang makatarungang paghukom sa pamamagitan ng baha. Kaya ito ang sabi sa verse 7, kaya sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao, hayop, ang mga gumagapang, at ang mga ibon sa impapawid, sapagkat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. Tandaan po natin na hindi nagulat ang Panginoon sa nangyari o wala siyang kapangyarihan ukol dito.
Ang kanyang pagdadalamhati ay banal at may layunin na ipinapakita ang kanyang katarungan habang isinasakatuparan ang kanyang plano. Kaya kung ating ipagpapatuloy, makikita pa rin natin ang biyaya ng Diyos. Tingnan natin ang verse 8. Subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Kung ito lang ang ating babasahin, masasabi nating na-earn o nakuha ni Noe ang pabor ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa. Na para bang kanyang nabigyan ng lugod ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap at mga gawa. Ngunit kailangan natin itong tingnan sa kung ano ang kabuuang sinabi ng salita ng Diyos. Kung babalikan ang verse 5, napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Ngayon ang tanong dito, sila Noe at ang kanyang pamilya lang ba ang hindi ganon? Masasabi natin, dahil nga sabi sa verse 9, si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan nung kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Ang susunod na tanong, nagawa niya ba ito sa pamamagitan ng kanyang sarili? Ang sabi ng Biblia sa Titus chapter 3 verse 3, sapagkat tayo rin naman nung dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalinlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan, na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasuklam-suklam at napupuot sa isa't isa. Ito ay liham ni Tito sa mga mananampalataya na inilarawan niya bilang mga dating hangal, dating suwail, dating alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan. Ibig sabihin, lahat ng mga mananampalataya na naging matuwid, walang dungis at banal sa harapan ng Diyos ay dating mga makasalanan. Hindi na iba sa mga taong nilarawan sa Genesis chapter 6 verse 5. Kaya ang tanong ulit, ano nangyari kay Noe? Balik tayo sa verse 8. Si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Diyos. Yun po ay nangangahulugang pinili ng Diyos na kalugdan si Noe at iligtas. Sa halip na dahil sa ginagawa ni Noe ay kinalugdan siya ng Diyos, ang nangyari ay bagaman masama ang gawa ni Noe, pinili siya ng Diyos. Binuhay siyang muli ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kung kaya nanampalataya si Noe sa Diyos. Ito ay gaya na nangyari sa lahat na mga mananampalataya noon hanggang ngayon. Kaya makikita talaga natin dito ang biyaya ng Diyos dahil pinili niyang piliin si Noe. Dahil kung hindi po ito nangyari, walang maliligtas ni isa. Bakit? Dahil hindi darating ang pinangakong binhi. At paanong hindi darating? Patuloy natin tingnan ang verse 11 to 13. Basahin natin ang verse 11. At naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Sa verse 12, nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang gawa sa lupa. Sa verse 13, at sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasya ko nang wakasan ang lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng kaharasan nila. Ngayon, sila ay aking lilipuling kasama ng lupa. Narinig niyo po, ano sabi ng Diyos? Lilipuling kasama ng lupa ang mga tao. Ibig sabihin, kung hindi kinalugdan ng Diyos si Noe, wala pong matitira. Ibig sabihin, wala nang linya na magpapatuloy kung saan manggagaling ang ipinangakong binhi na siyang magliligtas sa mga makasalanan mula sa tiyak na kapahamakan. Wala na pong pag-asa ang tao kung ganon. Pero makikita natin ang biyaya ng Diyos dahil pinili niyang kalugdan si Noe at bagaman totoong lilipulin ng Diyos ang lahat ng tao pati ang mga hayop, totoo ding ililigtas niya si Noe. Sabi sa verse 14,
Gumawa ka ng isang daong nayari sa kahoy na gopher. Gumawa ka ng mga silid sa daong at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at labas. Bakit ganito ang pinapagawa ng Diyos? Ang dahilan ay makikita natin sa verse 17. Ako'y magpapadagsa ng baha ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipulin ang lahat ng laman na may hininga ng buhay sa ilalim ng langit. Ang lahat ng nasa lupa ay mamamatay. Sa makatuwid, kailangan niya ng isang daong o ark para maligtas mula sa judgment ng Diyos sa pamamagitan ng baha ng tubig. Dito makikita natin na ito ay paraan ng Diyos, hindi ni Noe, para makaligtas siya. Hindi alam iyon ni Noe. At kung wala ang babala at utos na ito ng Panginoon, tiyak na masasama si Noe at ang kanyang pamilya sa hatol na darating. Sa makatwid, ito ay pagpapakita na ang kaligtasan ay tunay na sa Diyos. Ang nag-initiate ng pagliligtas ay ang Diyos. Ang nagbibigay ng daan sa kaligtasan ay ang Diyos. Lahat po, mula pa man sa simula hanggang sa uli, ay nagmula at gawa po ng Diyos. Kaya sinasabi talaga ng kasulatan, ang kaligtasan ay sa Diyos. Pakinggan po natin ito ng mabuti mga kapatid. At dagdag pa riyan, ito ay isang bagay na dapat din talaga nating ipagpasalamat. Bakit? Tingnan natin ang susunod na verse. Sa verse 18 to 20. Ngunit itatatag ko ang aking tipan sa iyo, ikaw ay sasakay sa daong, ikaw ang iyong mga anak na lalaki, ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Sa verse 19, at sa bawat nabubuhay sa lahat ng laman, at magsasakay ka sa loob ng daong ng dalawa sa bawat uri upang maingatan silang buhay na kasama mo. Dapat ay lalaki at babae ang mga ito. Sa mga ibon ay ayon sa kanilang uri, sa mga hayop ayon sa kanilang uri, sa bawat gumagapang sa lupa ayon sa kanilang uri, dalawa sa bawat uri ang sasama mo upang ang mga iyon ay manatiling buhay. Gusto kong pansinin ninyo maigi ang sinabi ng Diyos sa verse 18. Itatatag ko ang aking tipan sa iyo. Ito ay napakahalaga at gaya nga ng sabi ko kanina, isang bagay na dapat talaga nating laging ipagpasalamat. Bakit? Ito ang tinatawag na Noahic Covenant. Ano ang meron dito? Tingnan natin. Bagaman ito ay hindi direktang patungkol sa ligtasan, ito ay napakahalaga para maisakatuparan ang pangako ng pagliligtas ng Diyos. Upang maintindihan natin, basahin natin ang malinaw ang pagkakalahad ng Noahic Covenant sa chapter 9, verse 8 to 17. At nagsalita ang Diyos kay Noe sa mga anak na kasama niya na sinasabi, sa verse 9, narito, aking itinatatag ang tipan sa inyo at sa inyong mga anak na susunod sa inyo. Sa verse 10, at sa bawat nilikhang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, mga maamong hayop at bawat mailap na hayop sa lupa na kasama ninyo, sa lahat ng lumabas sa daong sa bawat hayop sa lupa. Verse 11, aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo. Hindi ko nalilipulin ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng tubig ng baha at hindi na magkakaroon pa ng bahang magwawasak ng lupa. Na sinasabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipang gagawin ko sa inyo at sa bawat nilalang na may buhay na kasama nyo sa buong panahon. 13, inilagay ko ang aking baghari sa lupa at ito'y magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. Sa verse 14, at kapag tinipon ko ang mga ulap sa ibabaw ng lupa, ang baghari ay makikita sa ulap. Alahalin ko ang aking tipan sa inyo at sa bawat nilalang na may buhay at ang tubig ay hindi magiging bahang lilipol ng lahat ng nabubuhay.
Kapag ang bahaghari ay nasa lupa, ito ay aking makikita at maaalala ang walang hanggang tipan sa pagitan ng Diyos at ng bawat nilalang na may buhay na nasa ibabaw ng lupa. Sinasabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng tipan na aking itinatag sa lahat ng nabubuhay na nasa ibabaw ng lupa. Makikita niyo na sa tipang ito, ang pangako ay hindi na muling lilipulin ng Diyos ang lahat ng tao at pati ang mga iba pang nilalang. At ano ang kahalagaan nito sa ating kaligtasan? Ibig sabihin po, dahil hindi na ito mauulit, siguradong darating ang ipinangakong bini sa Genesis chapter 3 verse 15 na siyang magliligtas sa mga makasalanan. Ang pangakong ito ay nakabatay lamang sa katapatan ng Diyos dahil tapat ang Diyos na tuparin ang lahat ng kanyang sinasabi. Maaari nating matiyak ngayon na hindi na muling magkakaroon ng isang pandaigdigang baha tulad noong panahon ni Noe. Gaano man kasama ang maging kalagayan ng sangkatauhan, ang kasamaan man o kabutihan ng tao ay hindi makakaapekto sa tipang ito. Walang anumang kondisyon na magtutulak sa Diyos na bawiin ang kanyang pangako. Ibig sabihin, ang biyayang pinagkaloob ng Diyos kay Noe ay atin ring natanggap. Sinugurado ng Diyos na tayo ay maliligtas. Nakikita niyo po ang maluwalhating biyaya na ito ng Diyos? At hindi lang po nagtatapos diyan ang pagpapakita ng biyaya ng Diyos sa salaysay na ito. Patuloy tayo sa chapter 7, verse 1. At sinabi ng Panginoon kay Noe, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay sumakay sa daong sapagkat nakita kong ikaw lamang ang matuwid sa harap ko sa lahing ito. Paano natin makikita ang biyaya ng Diyos dito? Makikita natin iyon kapag nalaman natin kung gaano katagal ang agwat ng pangyayari na ito na binanggit dito sa verse 1 at sa pangyayari na nabasa natin sa chapter 6. At upang sagutin ang tanong na yan, makikita natin ang sagot sa verse 6. Si Noe ay 600 taon nang ang baha ng tubig ay dumating sa lupa. At kung matatandaan sa chapter 5 verse 32, sinabi doon na si Noe ay 500 taong gulang na nang siya ay naging ama na nina Sem, Ham at Japhet. Sa mga tuwid, kung ating babasihan ito, may humigit kumulang 100 taon, 100 years, ang agwat mula nung inutusan ng Diyos si Noe na gawin ang daong o ark. Nang ngayon, dito sa chapter 7, verse 1, na inutusan na silang pumasok sa daong. Ngayon, ano ang nangyari sa loob ng 100 taon na iyon? Ang malinaw na sagot ay ginawa ni Noe at ng kanyang pamilya ang daong. Pero kung babasahin natin sa 2 Peter chapter 2 verse 5 na kung saan tinawag ni Pedro si Noe bilang tagapangaral ng katwiran. Napagtanto natin dito na hindi lang ginagawa ni Noe ang daong. Siya din ay naghahayag ng papalapit na paghuhukom ng Diyos at hinihikayat ang mga tao na tumalikod na sa kanilang mga kasalanan at sumakay sa daong para sa kanilang kaligtasan. Nakikita niyo po ba kung gaano ka-patient ang Panginoon? Nakikita niyo nito po ba kung paano niya binibigyan ng pagkakataon ng mga tao upang tumalikod at manumbalik sa Kanya? Ang haba po ng oras o palugit ay binigay niya. Ngunit alam natin ang nangyari. Walang naniniwala. Walang tumatanggap. Walang nakinig sa babala. Ang dahilan, walang pananampalataya. Hindi sila naniwala sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba, kailangan talaga nila dito ng pananampalataya.
Bakit? Dahil po sa panahon na ginagawa ni Noe ang daong, hindi pa po alam ng mga tao ang ulan, ni hindi pa nila alam ano ang baha. Bakit? Kung titignan po natin sa Genesis chapter 2 verse 5 to 6, sa verse 5, lang sa lupa ay wala pang tanim sa parang at wala pang damo na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa nagpapaulan ang Panginoong Diyos sa lupa at wala pang taong nagbubungkal ng lupa. Sa verse 6, ngunit may isang ulap na pumaitaas buwat sa lupa at dinilig ang buong kapatagan ng lupa. Ito'y makikita na sa panahon bago ang Great Flood. Wala pang ulan na dumating. Ang paraan kung paano tumutubo ang mga puno at halaman na pinagkukunan ng kanilang mga pagkain ay sa pamamagitan ng isang ulap na pumapaitaas buhat sa lupa na siyang nagdidilig sa mga lupa. Ito ang original na paraan ng pagpapatubo ng mga halaman bago ang fall ng man. Para po mas ma-picture out ninyo, kung nakikita nyo sa mga golf course, ang gaganda po ng field nila, nagawa sa halaman, di ba? Napapanitili iyon na buhay hindi sa pamamagitan ng pagdilig o ulan. Sa halip, merong water system sa ilalim ng ini-active nila para bumuga ng tubig. Ganon din po dati. At dagdag pa dito, bago po ang Great Flood, ang pagkain lamang ng mga tao ay halaman at mga bunga nito. Ang mga hayop ay pinahintulutan lamang kainin pagkatapos na po ng Great Flood. Mababasa natin yan sa chapter 9, verse 3 to 4. Sa verse 3, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain nyo. At kung paanong ibinigay ko sa inyo ang mga luntiang halaman, ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng mga bagay. Ngunit huwag niyong kakainin ang laman na kasama ang buhay nito. Ito ay ang kanyang dugo. Sa mga tuwid, hindi kailangan ng ulan o tubig mula sa langit upang mapatubo ng puno o halaman. Ang ulan ay wala pa sa kanilang bokabularyo. Kung kaya, binaliwala nila ito. At maaring pinagtatawanan pa nila si Noe. At alam niyo, ano ang ginawa ng mga tao sa panahong ito? Matthew 24, verse 37 to 39. Sa 37, kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng tao. Sa verse 38, sapagkat kung paano sa mga araw na iyon bago bumaha, sila ay kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Sa verse 39, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Lahat kayo na nakikinig ngayon, nawa makita niyo po ang katotohanan na tapat ang Diyos. Ang katotohanan ito ay parehong nakakatuwa at nakakatakot. Bakit? Dahil kapag sinabi niyang lilipulin niya ang mga tao, gagawin niya iyon. At tunay nga, bakit? Kung titingnan natin sa verse 21, 23, at namatay ang lahat ng laman na gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ang mga ibon, mga maaamong hayop, mga maiilap na hayop, bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa at lahat ng tao. Ang bawat mahininga ng buhay sa kanilang ilong na nasa lupang tuyo ay namatay. Namatay ang bawat may buhay na sa ibabaw ng lupa, ang tao, hayop, ang mga gumagapang, at ang mga ibon sa himpapawid, sila'y nalipol sa lupa. Ito po ang nangyari. At ito ang sinabi ng Diyos sa chapter 6, verse 7 at verse 17. Totoo po ang Diyos sa pagsabi niya ng kanyang hatol. Huwag po natin maliitin ang Diyos. Mga kapatid, sa buong 2 chapters na nakita natin, na hindi nalulugod ang Diyos sa kasalanan. Hindi niya hahayaang hindi napaparusahan ang bawat kasalanan.
at tunay na dumating ang paghukom na kanyang binanggit. At alam niyo po ba, ang paghukom na ito, ang paglipol muli sa mga taong makasalanan ay mangyayari ulit. Uulitin ko po, mangyayari po ito ulit. Hindi na sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan na ng apoy. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 10, ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Gayun din ang propesiya sa Revelation chapter 20 verse 9. Umakyat sila sa malawak na lupa at pinaligiran ng kampo ng mga banal at ang lungsod na minamahal, ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y natupok. Mga kapatid, ang babalang ito ay totoo. At gaya ng panahon ni Noe na ito ay dumating. Sa panahon rin natin, ang paghukom ng Diyos ay dadating. Dadating po iyon. Ngunit wag po kayong matakot dahil kung totoo ang paghukom na ito, totoo din po ang biyaya ng Diyos. Totoo din po ang pagliligtas ng Diyos. Bakit? Dahil gaya ni Noe na naligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng daan at iyon ay ang daong o ark upang hindi masawi at malunod sa baha. Ganon ding nagbigay ngayon ang Diyos ng daan upang hindi matipok sa apoy ang mga makasalanan at iyon ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kung ano ang daong o ark noon sa panahon ni Noe, ganon din si Kristo para sa atin ngayon. Isang ganap at lubos na kaligtasan. Siya ang tunay na tagapagligtas mula sa lahat ng panganib, ang kalungang umaabot hanggang langit. Siya ang pundasyon ng buhay na walang hanggan, na itinakda mula pa sa walang hanggang pasya ng Diyos. Itinatag sa ganap na kapanahunan dito sa lupa, at ang kaluwalhatian niya ngayon ay nangingibabaw sa kalangitan. Si Kristo ang matibay na kanlungang itinalaga ng Diyos para sa lahat ng tao. Sa Kanya, hindi tayo mapapahamak sa hatol ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang ating taguan ay ang makapangyarihang Diyos mismo. Ang ating kaligtasan ay nasa Kanya. Ang ating maluwalhating santuaryo ay ang maluwalhating Panginoong Jesus. Mga kapatid, huwag kayong padaya. Bumalik kayo sa katotohanan ng Diyos. Hanapin ninyo ang isang tunay, matibay, at pangwalang hanggang kaloob na itinuturo ng Biblia. Iyon ay ang Panginoong Hesukristo lamang. Isa lamang ang pangalang ibinigay sa ilalim ng langit na siyang ikaliligtas natin. Isa lamang ang tunay na katiyakan, ligtas lamang tayo kapag tayo'y nakapaloob kay Kristo. Huwag kayong magpahinga hanggat hindi kayo nakakapasok sa daong o sa ark na ginawa ng langit ang Panginoong Hesus. At para naman sa mga nasa loob na makalangit na daong, ang tinutukoy ko ay mga nagsasabing nananampalataya na sa Panginoong Hesukristo. Makinig kayong mabuti sa sinabi ni Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse 11. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Ano ngang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos? Ano ang ibig sabihin ni Pedro dito ng kanya itong isinulat para sa mga mananampalataya? Ano ang ibig sabihin ng Diyos nang ito ay kanyang isinulat para sa iyo na nagsasabing nananampalataya ka sa Panginoong Hesus? Malinaw po at pakinggan niyo mabuti. Yamang tiyak na mawawasak ang lahat ng mga bagay sa sanlibutang ito. Nararapat lamang na mamuhay kayo ng banal at may takot sa Diyos. Ang inyong pamumuhay ay dapat magpakita ng pagsunod sa Kanya at ang tunay na kabanalan, sapagkat kayo ay naghihintay sa Kanyang pagbabalik at sa katuparan ng Kanyang mga pangako.
Ito ay isang tuwiran at seryosong panawagan sa mga Kristiyano na hubugin ang kanilang pamumuhay ayon sa mga pamantayan ng Diyos. Ang ating paraan ng pamumuhay ay dapat hiwalay na sa kasalanan at tayo'y dapat mamuhay ng may malalim na paggalang at pagkatakot sa Diyos na namamahala sa ating mga puso at tumuhubog sa bawat saloobin at pagnanasa. Huwag po nating baliwalain ang babalang ito. Ang Diyos ay hindi naglalaro. Seryoso po siya. Kaya wag mo itong baliwalain. At lalong-lalo na wag mong babaliwalain ang biyayang pinagkaloob niya na maligtas sa iyo mula sa kanyang banal na puot. Ang Panginoong Hesus ay tumalikod ka sa iyong mga kasalanan at mananampalataya ka sa Kanya. Amen. Tayo po ay manalangin at tayo po ay yumuko sa pangalan ni Jesus. Sa Panginoon, maraming salamat po Diyos sa yung mga salita na tunay o Diyos na kami ay ngayon nakibahagi, Panginoon, sa iyong pagpapala sa mga salitang ito. At kami po ay lubusang papasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapaliwanag ng iyong salita. Nakita namin, Panginoon, ang tunay na kahulugan ng iyong biyaya, Panginoon, na patuloy na kami ay turuan mo na laging talikdan, Panginoon, ang mga masamang gawain, Panginoon, at mga bagay na hindi kanais-nais at hindi wala sa iyong layunin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga paalala, sa iyong patnubay, sa iyong gabay, na kami, Panginoon, ay iyong niligtas, Panginoon, sa biyaya ng kaparusahan na mangyayari sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at kami po ay nagpupuri sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Happy Lord's Day po. Pinaus- Po, tayo po ay tumayo at aawit